Galing squatter. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Di kayo marunong rumispeto? Ang kakapal ng mga mukha nyo! Magandang araw Pilipinas, live tayo sa Bravo News at Radyo Bravo kung saan tatalakayin natin ang isang issue ngayong umaga. May kaugnayan dito sa isang nag-viral video na kung saan isang teacher ang nanlait, ika nga, no? Sabi ng mga netizen natin sa kanyang mga estudyante. Sa ngayon ay hindi pa alam ng DepEd, wala pa silang report kung sino ang teacher na ito, saan itong eskwelahan, ito ba ay private na eskwelahan o public school teacher, no? At last Saturday ay nagbigay ng ilang pahayag, ilang impormasyon ang DepEd na kung saan sinabi nila na iimbestigahan nila itong video na ito. At bibigyan pansin natin, mga kabrabo, ang may kaugnayan dito sa inilabas na DepEd Order number 49, no? Yung series of 2022. No, kasi mahalaga ito para mapaalalahanan muli ang ating mga guro, no, sa pampublikong paaralan lalo na. Alright, so binanggit doon sa video na yon ang sabihin natin na medyo hindi katanggap-tanggap na mga panalita ni teacher, no? Kasi binanggit niya doon sa kanyang outburst, ika nga, ugaling squatter, ingrato, walang mararating sa buhay ang kanyang mga estudyante, wala kayong lugar sa mundo, no? At iba pa. Pero mga kabravo, bigyan pansin natin, alam nyo, matagal na rin tayo sa pagbabalita. Sa panahon kasi namin noon, no? Itinuturing namin ang mga teacher na ikalawang magulang at nakakaranas din kami noon ng ganito, pero yon ay itinuturing namin na isang pangaral sa amin, no? Hindi naman sa pasaway kami, pero hindi talaga naiiwasan noon na magbibigay ng pangaral ang mga teacher, no, sa mga estudyante, lalo na kung may mga iilan na pasaway sa loob ng classroom kung saan kami na mga mababait ay nadadamay doon sa mga hindi mababait o mga pasaway ng mga kaklase namin. At yon ay itinuturing na isang magandang pangaral sa amin, no? At itinitimo sa aming puso't isipan na sila ay mga pangalawang magulang natin. Pero sa ating panahon ngayon, marami ng pagbabago ang nangyari dahil nga dito sa social media at posible na isipin ng iba na ito ay isang uri na ng pang-aabuso sa mga estudyante. Nako, baka dumating ang panahon maging katulad tayo sa ibang bansa, lalo na sa US, no? Na kung saan yung mga estudyante ay binabantayan ang pagkakamali ng mga teacher at kapag binubuyo nila itong teacher, nagagalit at pwedeng manakit, kawawa, sasampahan ng kaso ang teacher. Kaya sabi ng aking kaibigan na naging teacher sa US, talagang matindi ang kanilang pasensya sa mga estudyante nila dahil po pwede silang masampahan ng kasong kriminal pa nga, no, sa United States of America. Baka dumating ang panahon na maging ganoon din dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Ngayon, dumako tayo dito sa DepEd Order. Ano ba itong DepEd Order number 49 series of 2022? No? Ito ay may kaugnayan sa paalala sa mga teacher at ganoon din sa mga estudyante natin. Ating panoorin ang video mula sa Department of Education o DepEd. Refrain from engaging in any activity or any relationship that may impair one's ability in making objective decisions in the performance of his/her job functions. Avoid relationships, interaction, and communication, including following social media with learners outside of the school setting, except if they are relatives. Desist from any act that may compromise one's integrity as a government employee and that may compromise the honor of the DepEd. 3. Employees and officials must consider the legal restrictions imposed by existing statutes, rules, and DepEd orders in the use of social media, whether it be for the personal use of the DepEd official or employee, or ARA. Essential or incidental tool in carrying out their mandate, social media rules should be complied with. As such, employees and officials of the DepEd
shall exercise caution when sharing posts or other corners and should not participate in the spreading of rumors and false information, shall not unduly post online attacks against fellow DepEd employees and must utilize legal and human resource mediation procedures and shall not disparage DepEd and must always be mindful of the reputation and honor of the organization. Ito naman ang paalala ni Vice President Sara Duterte na siya ring DepEd Secretary kaugnay dito sa kung ano ang nilalaman at kung ano ang ibig sabihin ng kagawaran kaugnay dito sa Department Order o DepEd Order number 49 Series of 2022. Dapat, as a teacher, meron talagang line between him or her and the learner. Dapat hindi sila magkaroon ng friendly relations with their learners outside of the learning institution setting dahil nagkakaroon ng bias yung isang tao kapag nagiging kaibigan na niya, and ang pagiging magkaibigan dapat nasa loob lang ng classroom or school setting at hindi natin dinadala sa labas. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhag. Yan po ang ating live report kaugnay dito sa nangyaring viral video ngayon na kumakalat sa buong bansa. At pwede kayong mag-comment sa ating comment section dito sa Bravo News kung ano ang inyong palagay, kung ang ginawa ba ng teacher ay foul na, ika nga, no? O sa mga katulad ko, isa pa rin ba itong pangaral sa mga estudyante? Yan po ang ating ulat sa mga oras na ito. Nep Castillo nag-ulat para sa Bravo News.